Okay, gets. Ang BGC, private property yan. May karapatan silang magpalayas ng mga grupo ng tao na hindi nalabet. Gaya nitong mga kabataan na kung tawagin ay gang-gang. Umuwi na kayo. Huwag kayo dito, huwag kayo dito. Naging hati ang opinyon ng netizens tungkol sa viral issue na ito. Porkit binan kayo sa BGC, nagsasabi na kayo na anti-poor yung ginawa nilang hakbang? Eh malamang ibaban kayo, perwisyo kayo eh. Eh hindi naman yan gated village. Bakit ka may dress code sa isang public space in 2026? Privately owned public space. Bawal manggulo, oo naman. Sino ba nagsabi na dapat allowed? Ang tanong ko sa inyo ay bakit may kinalaman ng pananamit at kahirapan sa pagbaban? Ang tanong, anti-poor nga ba talaga ang BGC? Tara, himayin natin ang issue na ito. Una, ano muna yung geng-geng? Galing ito sa salitang gangster. Sa social media, ang geng-geng ay madalas na ginagamit bilang label para sa mga teenage Pinoys. Kadalasan silang nakabaggy streetwear. Tapos may hip-hop influence sila. Tinatawag din silang young stana. At itong mga geng-geng na to, ang pinaalis lately sa BGC. Kung tutuusin, legal at may karapatan naman talaga ang BGC dahil private property ito. Wait, paano muna naging private property ang BGC? Public space to. Opo, private property ang malaking parte ng BGC. Lalo na yung mga open public spaces na mukhang park pero privately owned talaga. The Bonifacio Global City is being developed by Fort Bonifacio Development Corporation or FBDC. Ito yung pangunahing developer ng district. May mga residential din dyan at yung mga nakatira doon nagbabayad para mapanatili ang peace and order. So in practice, yung BGC hindi talaga public plaza yan na government owned tulad ng Luneta. Ang mas accurate description, private estate / business district na may security, marshals at estate rules. Kaya pwede magpatupad ng rules like bawal ang obstruction, bawal ang rowdy behavior, bawal ang maiingay sa certain spots, at pwede rin nilang paalisin sa property nila yung mga taong hindi nila bet. Pero, private property man, hindi ibig sabihin free for all ang discrimination. Ang enforcement dapat nakaangkla yan sa behavior, hindi sa forma, itsura, or vibes. Kasi naman, kailan pa nagkaroon ng dress code ang isang pampublikong lugar, di ba? Sabi nga ng isang netizen, Discrimination and borderline classism. Not to mention hasty generalization. pero ayon sa ilang mga residente ng BGC, pinapangalagaan lang nila ang peace and order sa kanilang lugar. May mga pagkakataon na kasi before na nagkaroon ng gulo involving young people na ganito yung mga suotan. Kumbaga, nagiging battleground na daw ang BGC ng mga gangster. Sabi nga ng isang commenter, Sino nagsabi na tungkol sa forma? The security guards are there almost every day. They know who are the troublemakers. Baka di na yan first time na andyan sila at namukhaan sila ulit. pero depensa naman ng isang young stana na nakunan sa video, Kami po yung sa video, and di naman namin alam na bawal na pala magpapasok ngayon dyan sa BGC. And gusto lang namin magsaya, hindi naman gusto maghanap ng gulo. Naiintindihan naman namin sila Kuya Guard, kaya umalis na kami kanina. Tsaka nire-respeto namin yung rules ngayon sa BGC. Dahil nga sa mga nangyayari dati doon na puro gulo. Hindi naman gulo hanap namin, gusto lang namin magsaya. And may kasama kaming bata dyan, kasi may imamodel kaming damit. sa gitna ng hating opinyon tungkol dito ay ang hindi maikakailang katotohanan na kulang sa maayos na public spaces ang Metro Manila. Sobra-sobra na tayo sa mga malls dito. Bihira ang matinong sidewalk at kakaunti ang mga parks. Kaya nung nagkaroon ng BGC, parang naging theme park na siya sa Metro Manila. Malinis, maayos, instagrammable. Parang naging enchanted kingdom na siya ng mga Pinoy. Maraming tumira at tumatambay dito. Kasi parang gusto nilang mabuhay sa bubble. Tahimik, kontrolado, sosyal. Pero kapag may nakitang gang-gang, nabubutas yung bubble. Nasisira yung fantasy nila. Pero ang tanong, bakit nga ba pumupunta yung mga kabataan na to sa BGC? Kadalasan, ito yung iisa sa kakaunting lugar na pwede sila makipag-meet up sa tropa ng walang bayad. Malinis at maayos yung view. At kapag sinabi natin bawal sila dito, kadalasan ang totoong sinasabi natin ay yung may kaya lang may karapatang gumamit ng magagandang public spaces. BGC is not just a place. Isa rin siyang salamin ng mas malaking issue sa lipunan. Class, access, at kung sinong welcome sa public spaces. Opo, hindi natin dapat itolerate ang gang riot o anumang klase ng panggugulo. Pero ang tanong, paano tayo maglalagay ng disiplina at kaayusan nang hindi nawawala ang
pagkatao. Ikaw, anong opinion mo sa issue na ito? Share mo naman yan sa comment section. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.